Hindi na po biro yung naranasang init at tagtuyot sa maraming bahagi ng ating bansa. Bukod sa pagkalugi ng mga magsasaka, pati yung mga kalabaw na katuwang nila sa pagsasaka ay apektado na rin. Nakbabalik si Salima Refran. Alas 9 pa lang ng umaga pero nakababad na agad sa tubig at pinaliliguan na ang kalabaw na ito sa Lawag, Ilocos Norte. Maging ang mga kalabaw, apektado ng ubod ng init na panahon ngayon. Ang magsasakang ito, namatayan na raw ng isang kalabaw matapos malimutang isilong nitong Sabado. Ayon sa City Veterinary Office, naapektuhan daw talagang resistensya ng mga kalabaw kapag matindi ang init. Kaya dapat daw paliguan ng mas maaga o ibabad sa tubig at ilayo sa tirik na araw ang mga ito para iwas heat stroke. Patuloy namang problema sa mga magsasaka ang pagkatuyot ng kanilang sakahan. Sa Pili, Camarines Sur, mahigit 7,000 hektaryang palayan na ang apektado. Mahigit 1,500 dito, hindi na may sasalba. Sa loob naman ng 10 araw lang, mahigit 1,800 na ang bilang ng mga magsasaka sa Kabikulan na apektado. At bilang ayuda ng lokal na pamahalaan, bibigyan daw ang mga magsasaka ng tig-1 bag ng certified seeds sa bawat hektaryang apektado ng tag-init. Ang affected lang kasi, nung sinasabi na dry spell, ay yung irrigated na nando sa dulo sa tail end na hindi naaabot ng patubig ng NIA. Sakit naman ang dala ng matinding init at pabago-bagong panahon sa mga taga-Ligao Albay. Sa tala ng City Health Office, mahigit 700 na ang tinamaan ng upper respiratory tract infection na kadalas ay mga bata. Ano ang nararamdaman niyo, ma'am? Yung busig, lagnat, tapos ito. Dahil sa sobrang init. Marami rin daw ang nagkaka-hypertension at diarrhea. Payo ng mga doktor, iwasan na magbilad sa araw at maging malinis sa katawan para iwas sakit. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.